So, taong bayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Nakatayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya,
bago ko tanggalin ang ulo mo, yang batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung kwento ni VP Sara na magkasama sila ni Pangulong Marcos Jr. sa isang graduation ceremony sa Philippine Military Academy. Doon, na-realize niya na toxic na masyado ang leadership. Ayun. Na-realize niya na hindi na maganda ang pamumuno sa ating bansa. Nagiging toxic na yung relationship. So ito, may video si VP Sara ito tungkol nito. Kailang basahin ko na lang yung kanyang statement nandito na ipinost ni Attorney Trixie Angeles. Ito yung sabi niya. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Yung PMA nga. Truthfully, I wasn't feeling well kasi kinukulam nila ako. May konting patawa. Andyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. Naniniwala ba kayo sa kulam? Ito yung kinakatakutan namin nung bata kami, yung mangkukulam. So I wasn't feeling very well, pero I had to go. Kailangan ko pumunta kasi para naman sa graduation. Hindi naman para sa akin yon. It's their happiest day. Siyempre, graduation eh. Napakasaya po ang graduation ng PMA. I think 3 beses ko nasaksiyan ang PMA graduation nung na-assign ako doon. Okay, happiest day. So, nagsama-sama kami, nakatayo kami doon. Meron isang graduate na, alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito. So, ikaw din, meron ka sanang pag-iintindi sa ginawa ng bata. So, ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child should learn a lesson. Yung hindi mo pahiya ba ang bata. So, dito, napahiya ang isang PMA, newly graduate na PMA. Wala pang masyadong, bata pa nga eh. So, may isang graduate, sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ano kaya ang klaseng relo yun? And narinig nasa tabi ko, di ba? Narinig ng katabi ko, but apparently this guy, hindi niya alam ang gagawin niya. So, ang ginawa niya, pinaulit sa bata. What did you say? Inulit ng presidente. So, this time, siyempre, ang bata, hindi niya alam saan yung inulit ng bata louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot ng bata. Why? Tanong ng Pangulo. Why will I give you my watch?
Grabe, no? At this point, may sakit na ako, sabi ni, ito, nagkukwento si BP, ha? At this point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Andun lang ako, nakakatayo lang ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin ang ulo niya. Nako, grabe. Puputulan niya na ng ulo. Gusto ko tanggalin ang ulo niya ba? I realize na toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. Itong relo ko na lang. Relo ito ng Vice President, hindi ito relo ng Presidente. Yun sana ang gagawin ni BP Sara, ibibigay niya yung relo niya. I hope this will do. And then I realize, baka lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagine myself cutting his head. So sino ba yung gusto niyang putulan ng ulo? Grabe. Gusto kong ganon din ang gawin ko sa katabi ko. Yung tumatawa, pinagtawanan yung bata eh. So na-realize ko, toxic na ito. Grabing mga again, there is a video ito, binasa ko lang para mas hindi ako marunong mag upload katong video na Okay. Wala na talaga, palaban na ang BP Sara sa mga dagdag pa niyang payag maliban dito sa pagkapahiya ng isang PME graduate. Mga una niyang payag is hindi marunong ang nakaupong presidente. Sa inyo, kung kinikilala niyo siyang presidente, bahala kayo. But as far as I'm concerned, wala tayong presidente. Walang presidente ang bansang ito. Yung sinasabi niya. So, in short, nawalan na siya ng amor, nawalan na siya ng tiwala sa ating presidente. So, napakasakit na mga pangyayari. Kasalanan ko ba kung hindi marunong ang nakaupo? Kasi may mga sinisisi daw nila, may mga nagko-comment na kasalanan nyo, BP, bakit hindi kayo tumakbong presidente? Kaya nagkakaganito tayo. Sabi naman niya sa kanyang press conference na wala talaga siyang planong tumakbong presidente. Kasi maraming disadvantage kung magpresidente siya. So, kaya busy lang muna. Balik tayo yung kung si PRRD pa ang presidente, sa tingin nyo, ibibigay niya yung relo niya? Malala ko nung Marawi Siege, namimigay si presidente ng ganyang mga relo sa mga combat troops sa Marawi. Hindi lang relo, caliber 45 pa. Ganon ka generous si President Duterte. So, dito mo makikita yung puso ni BP Sara na gusto niyang ibigay yung relo niya. Para lang maibsan ba yung yung pagkapahiya ng bata. Kasi ang gusto ni BP Sara is yung response is sana ibang response para lang maturuan ng leksyon. Hindi, why will I give you my watch? Ganun daw Siguro masyadong mahal yung relo na yun. Kaya hindi basta-basta maibigay ng presidente. Anyway,
sa kanyang iba pang pahayag, ano daw, meron nang nag-advise kay BP Sara na kahit saan daw siya pupunta, hahabulin siya ng itong nakaupo ngayon. Kaya sagot naman ni BP Sara nga, come on, they will drag me to hell. Go on. Ako pa rin ang presidente kahit nasa impyerno tayo. Ganon, palaban na siya talaga. Wala na. At sinabi pa niya na mas mabuti na tumakbo akong vice president, kasi kung nagmayor lang ako ngayon, nako, kayang-kaya nila akong tanggalin, isuspend bilang mayor. Ngayon, dahil busy ako, ay mahirapan sila. Kaya buwibisitin ko sila. So ito na, nagsimula na ang pambuibisit ni BP Sara So, mas malala pa nung panahon ni PRRD at saka ni BP Lenny. Ito na ngayon is, wala na. Kung sa bahay pa, irreconcilable na ang relasyon ng nanay at tatay, kaya divorce. So, ang maging kawawa, mga anak. So, ganun din ang nangyayari sa ating bansa. So, good luck sa ating bansang ito. Sana may patutunguhan pa tayong maganda.